Sa isang bansang puno ng ingay ng politika at kontrobersya, sino ang nagsasabi ng totoo? Sino ang nasa panig ng bayan? Welcome to Bayang Pinas, ang news channel na hindi takot maglatag ng katotohanan. Dito, pinag-uusapan natin ang mga isyong may kinalaman sa kinabukasan mo, politika, pamahalaan at ang tunay na kalagayan ng ating bansa. Hindi kami bayad, hindi kami bulag. Sa Bayang Pinas, ang boses ng mamamayan ang tunay na headline. Kaya kung sawang-sawa ka na sa mga baluktot na impormasyon at scripted na kwento, dito ka na. Dito sa Bayang Pinas, tayo ang bantay at boses ng bayan. Kung gusto mong manatiling mulat at informed, don't forget to like, share, and most importantly, subscribe dahil sa panahon ngayon, ang kaalaman ay kapangyarihan. Ito ang Bayang Pinas, balitang totoo, pusong makabayan para sa sambayanang Pilipino. Tara na't alamin ang tunay na balita. Nako, dito sa video na to, hirap na hirap ho sa pagsagot itong si Auntie Claire sa mga tanong nitong si Ma'am Pinky Web. Alam naman ho kasi natin, sanay yang si Auntie Claire na yung mga tanong dapat sa kanya, especially dyan sa Malacanang Press Cartel, planted yan. 'Di ba? Bago pa mag-umpisa ang press con nila diyan sa Malacanang, binigyan na ng isang tanong yang mga reporter na nasa harapan niya na kung saan yun ang nasa harap niya na dapat niyang sagutin sa kanila. Yun lang naman ho yun. Pero pagdating doon sa actual at yung hindi niya alam kung ano yung mga itatanong, sigurado pipiyok ho yung ali na yan. At dito sa video na to, pag-usapan din ho natin ang pagbalagbag nitong si Boss Dada dito kay Pinky. Pero bago ang lahat ng yan, sa like at sa subscribe, masaya na ho tayo dyan. At sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button nandyan lang ho sa baba. Wala ho tayong maraming pag-uusapan dito sa video na to. Unahin na ho muna natin itong ating nakita na to sa mundo ng social media na kung saan ang ating mga kababayan gigil na ho talaga dito kay Ping Lacson. Malamang sa malamang ramdam na rin ho niya ngayong mga panahon na to na hindi na ho natutuwa ang sambayan ng Pilipino sa pagpapatakbo niya ng Blue Ribbon Committee. Sino ang gusto nyong ninyong maupo sa Blue Ribbon Committee? Maliwanag pa ho sa sikat ng araw. Again, sinasabi natin dito sa PH Update, yung mga ganyang klaseng survey, walang methodology o walang sistema. Kumbaga, ano yan, tira bahala na. Kung saan umabot ya ang post na yan, pwede silang mag-react kung sino ang magustuhan nila. Pero yung 20,000 na reacts na si Senator Rodante Marcoleta ang gusto nilang mamuno diyan sa Blue Ribbon Committee, ika nga, pagka ganyan yung mga numero, sa tingin natin dapat na makinig yung mga siraulo diyan sa Malacanang. Di ba ho? Kasi mga kababayan, kung hati ito, 20,000 yung nakakita nitong post na to, tapos 10,000 kay Ping Lacson, 10,000 kay Senator Rodante Marcoleta, mapapaisip pa ako Yung tipong mapapasabi pa ako, baka gusto rin ng ating mga kababayan itong si Senator Rodante Marcoleta. Again, ito hindi walang sistema. Kumbaga tira bahala na. Kung sinong makakita ng post na yan, mapa Duterte, mapa Pinklawan, Dilawan, Talyanista, Ensaymada, wala hong pinipili ang post na yan. Pero base dito sa heart reacts na nandito, ayan ho mga kababayan, ayan, pagka kasi gusto mo si Senator Rodante Marcoleta, i-click mo yung heart. Pagka dito ho nakita natin, pagka gusto yung si Ping Lacson, ilagay nyo yung lap emoji. Ang nakikita ho natin dito, 20,000 likes. Na kung saan gusto ho ng ating mga kababayan. Walang sistema. Pero dito sa isa na to, dahil 20,000 to, kailangan kong maipakita sa inyo to. At ano nga ba ang masasabi nitong si Boss Dada diyan sa mga punto de vista na yan ni Pinky, na kung saan pati itong si Senator Bato de la Rosa ay nahanap nitong walang hiya na to. Pakinggan natin mga kababayan. Walang hiya talaga tong si Pinky. Okay? Alam mo, Ping, kung ano-ano ang inaasikaso mo at inaatupag mo Huwag mong pakialaman yan. Pabayaan mo na yan. Focus ka na maipakulong yung mga totoong magnanakaw sa pera ng taong bayan. Yun ang importante. Wala kami... Shoutout muna kay Boss Dada. Palakpakan natin si Boss Dada, no? Isa sa mga pinapanood nating membro ng Banatero. Siyempre, si Jay Guevara. Naku, pinapanood din ho natin yan. Malupit yan. Si Coach Ole. Naku, Coach Ole, palakpakan natin. Mga may prinsipyo ba yan? Pinapanood natin. Coach Ole, Boss Dada. O siyempre, si Banat ba, ano yan kumbaga, yan talaga ang malupit pagdating sa paggawa ng reaction video at pagbibigay ng mga punto de vista sa mga nangyayari sa ating bansa. Pero ito kasi si Boss Dada, lately talagang napakakatibo niya sa FB, kaya talagang mayat maya nakikita natin mga post niya. Palakpakan natin to si Boss Dada. Mega love shoutout dito kay Boss Dada.
Yung pake, Mahusay. pumasok si Bato o hindi, ang importante, Idolo. mag-focus ka doon sa Blue Ribbon Committee hearings mo. Correct. At kailangan mapanagot natin yung mga totoong magnanakaw sa bayan, hindi yung mga kalaban mo at hindi yung mga kagalit mo dyan sa Senado yung ginagamit ninyong scapegoat. Oo, tama, scapegoating ang tawag dyan, na itong mga taga-DPWH, yung mga pangalan na inilabas noong mga testigo dyan, hindi mo maipatawag, tapos nakikialam ka rito sa kaso ni Bato. Unahin natin yun. Huwag kang pumayag na dungisan ng DPWH yung magandang reputasyon at pangalan ng Senado at mga senador na mga kasamahan mo. Huwag kang makapili at huwag kang traidor sa institusyon na kinabibilangan mo, Ping. Tinataranta. Ang problema kasi dito, Boss Dada, hawak siya ng mga oligarko Yun talaga problema dito Kasi di ako naniniwala si Martin Romualdez lang ang may hawak dito sa mama na to. Balita ako, consultant to daw ho yan, di umano ng isang mayamang oligarko. Consultant siya. Ngayon, tayo ho dito sa PH Update na noong nabalitaan natin, nakita natin yung mga mga nagpapatotoo, mga napanood nating video na ito talagang yung mga larawan na nagkalat sa social media, malamang sa malamang hindi lang ho si Marcos Jr. ang may hawak nito. Pasalamat itong si Marcos Jr., yung mga oligarko ayaw din ho siyang mapaalis diyan sa Malacanang. Kaya itong aso nila sa Senado, talagang todo suporta ho sila. Todo suporta ho itong mga walang yan na to doon sa naratibo na dapat mailihis ang usapan mula dito sa mga kay Martin Romualdez at kay Marcos Jr. papunta dito kay Sara Diskaya at Curly Diskaya at sa mga district engineer. Teka lang, ang problema, isa pang problema natin dito mga kababayan, yung mga district engineer, karamihan, ho sila nakita ho natin mga ho sila, mga, anong tawag dito, mga nasa na sila nasa ba yun? Witness Protection Program. 'Di ba? Nasa WPP na ho sila. Paano sino pang lilitisin natin kung lahat ng mga most guilty yung mga tauhan ng mga most guilty hindi naman sila kumakanta. Basta pinasok lang sila sa WPP, dyan kayo ha, tahimik lang kayo dyan, wala kayong ibang idadamay dyan. Kasi mga kababayan, kung maganda lang yung pagkakahandle ng Blue Ribbon Committee, di ba? Nung sinabi ni Bernardo, yan, si Trigib Olivar, si Adrian Bersamin, di ba? Nabanggit na yung mga pangalan. Kung doon sa sinabi niya na yun, talagang pinitpit nila yung mga dapat pitpitin dyan sa Blue Ribbon na yan. Sa tingin natin mga kababayan, mas naliwanagan ang ating mga kababayan sa panonood nila dyan sa pagdinig na yan ni Pinky. Kaso, imbis na maliwanagan ho tayo, lalo ho tayong nalabuan di ba? Lalo lang naguluhan ang sambayanan. Ngayon nagkakanda hendot-hendot na sino ba talaga ang may kasalanan. Pero alam yan ng sambayan ng Pilipino. Yang mga may kasalanan na yan sigurado ho tayo. Hindi ho tayo pwedeng magkamali. Hindi magagawa lahat ng mga pangalang nasabit diyan sa issue ng mga maanumalyang flood control na yan kung walang go signal ni Marcos Jr. at ni Martin Romualdez. Yan ang ating sigurado dito. Hindi ho maglalakas ng loob yan si Bernardo, anak ng Tokwa. Hindi muna niya itatawag dito kay Bunuan o di naman kaya sa kay Yusek Bernardo, 'di ba? Hindi maaari yun. Kaya ang mastermind dito, hindi ho tayo pwedeng magkamali. Hindi ho tayo pwedeng magkamali diyan. Nasa Malacanang at nasa House of Representatives. Tado ka ng mga taga-DPWH, mantakin mo, ginawa pa silang state witness. Sila yung nagpasasa sa pera ng taong bayan, sila yung nagnakaw, tapos hindi sila makakasuhan. Happy ka dyan, Ping? Nasaan ang bayag mo? Wala na, nalunok na niya, Boss Dada. O baka hawak ng mga oligarko na merong nakaaway na congressman kamakailan. Blind item pa no? Wala nang yagbayang si Pinky, di ba? O lipat na ho tayo dito kay Attorney Rowena Guanzon. Maganda yung pagpapaliwanag niya kung ano ba yung diverticulitis na yan. Game. Naku, matindi to.
diverticulitis. Diverticulitis. Ulitis. Ang sakit ni BBM. Ang tunay niyang sakit, yun yung sanhi ng kanyang mga sakit. Ang tunay niyang sakit, cocaine addiction. Siyempre kulang siya sa tulog. Lagi. Lahat ng mga hyper siya doon. Lagi stress yan eh. Diba? Pag nagka-cocaine ka, high na high ka dyan eh. Grabing dopamine hit mo dyan eh. 15-20 minutes or singot ka ng singot, ano? Grabe. Matindi ho pala yung ano na yan, yung droga ho na yan, ibang klase pala, talagang pag pala tumama yan, talagang lumilipad ho pala yung mga gumagamit ng ipinagbabawal na pulburon na yan. Ngayon ho mga kababayan, pagka ganito na lang, sa mga susunod na eleksyon, pagka ang isang, tag dito, isang kandidato, wala nang drug test. Wala na tayong ganun. Pagka ikaw meron kang iskandalo na ikaw ay gumagamit ng ipinagbabawal na droga, hindi mo na kailangan mag pulburon test o mag hair follicle test. Automatic X ka na. Tapos na usapan. Wala nang maraming cheche. Wag na ho tayong sumagal pa na ganito ganyan chismis lang naman, hindi. Pagka ikaw merong nakaraan na ikaw ay gumagamit ng ipinagbabawal na droga at mapahanggang sa ngayong mga panahon na to, yung mga senyales nagmamanifest pa sa bunganga mo, sa kilos mo, sa mga aksyon mo, malaking problema yan. Automatic X na ho sa atin yan ngayong mga panahon. Sabi niya hindi daw life-threatening yung diverticulitis niya. Oo. Hindi naman totoo. Yan yung dumudugo yung mga large intestine mo. Lolo ko namatay. Nag-bleed yung large intestine. Yan ang sakit ng grandfather ko Bleed yung intestines niya. So, ibig sabihin, itong si Marcos Jr., malapit na ho ba ito? Atty. Rowena Gonzon? Kung malapit na, hindi palakpakan. Hindi naman sa pinagdadasal natin kasi life-threatening pala Sinasabi ni Marcos Jr., di daw life-threatening. O bakit hindi siya nagpupunta sa mga pagtitipon ngayong mga panahon na to? Ang hilig niya magpa-epal. Ang baba ng approval at trust rating niya. Kadalasan ho kasi mga kababayan, pagka kayo medyo mababa ang approval at trust rating nyo, yung media presence nyo, talagang dapat may minamayat-maya nyo yan. Kahit pa paano, para makita ng taong bayan, nagtatrabaho kayo. Diba? Yun yung idea kung bakit mula nung lumabas yung latest na approval at trust rating ni Marcos Jr., lagi siyang lumalabas sa media. Pansin nyo yun? Diba? Pansin nyo, lagi siya pagka merong airport, merong daan, kahit umutot lang yung kabayo, umutot lang yung kambing, nandyan siya sa gilid lagi. Diba? Kasi kailangan niya ng presensya lagi sa social media. Lagi dapat siyang mapag-uusapan. Siguro dito sa verticulitis na to, naisip niya, paawa effect na siya. Yarin lamang na wala siyang alam trabahuhin, magpapaawa na lang sa sambayan ng Pilipino. Pero wag ho kayo maawa, anak ng tokwa, wala ho sa tamang katinoan yung mama na yan. That's how he... Bangag Why? He passed away. So, kung sasabihin sa amin, BBM, na hindi yan life-threatening, hindi yan life-threatening ngayon. Pero dumudugo yan dyan sa loob. Huwag mo kami lulukuhin, sinungaling ka. Na-overdose ka, no? Umamin ka na kasi, Pinky. Pinky. Umamin ka na kasi, ngagba. Na-overstress ka, no? Eto, rekta ho tayo sa interview nitong si Ma'am Pinky Webb dito kay wag na ho natin tanggalin itong survey na to, no. Ito, lagay ko lang to. Para makita ng ating mga kababayan na sukang-suka na talaga ang sambayan ng Pilipino dito kay Pinky. Rekta ho tayo dito kay Ma'am Pinky Webb. Ito yung Pinky maganda. Ito yung tunay na Pinky. Si Ping Lacson, hindi ho Pinky yan. Yan si Ma'am Pinky Webb. Yan talaga yung ika nga malupit ho yan. Pakinggan ho natin to. Game! Claire Castro. Yusek, good to have you on the show. Thank you so much for your time.
Yes, good evening, Pinky, and thank you for inviting me. Let's talk about the second impeachment complaint that will be filed against the president tomorrow by Bayan, and this will be endorsed by the Makabayan bloc. Yusek, basically it's focused on, so far, on what I've read on the national budget and corruption in the flood control projects. Did this even come as a surprise po sa Malacanang? Hindi, Pinky, even before na dinig natin una nag-ingay, si Congressman Irice and the same, ang mga issues nila patungkol sa bakit pinabayaan at bakit pinirmahan yung GAA. Nakita naman natin, hindi lang naman ang Pangulo ang gumawa ng GAA. At nakita din natin kung paano inalagaan ng Pangulo ang pondo. At di ba, inutusan pa niya ang DBM na Inalagaan ng pondo, inalagaang nakawin, ganon. Inalagaan. Paano inalagaan? Inalagaang ubusin. Sa ulo ka. yung implementation ay dapat conditional. Kaya nga may nagreklamo even before regarding the for later release. And it was even branded as First Lady Reject. Kasi may mga taong hindi nabigyan agad ng pondo dahil hindi nila masatisfy yung requirements para ma-releasean sila ng pondo. Yung pinag-uusapan rather, ma'am, yung 2025 national budget kasi, they call it to be one of the most corrupt budgets. In fact, Senator Ping Lacson, if I'm not mistaken, was calling it mangled beyond recognition. Ang simpleng tanong ho siguro dito, Yusek, is, kung ganun ho kasama o kakorrupt na lang yung budget noong 2025, the simple question would be, why did the President sign it? Una-una, nag-veto siya ng 194 billion. Marami rin siyang tinanggal na mga line items. Nag-veto siya. At pinangalagaan niya to, Pinky. So yung veto ngayon, yan na ang excuse ni Marcos Jr. para sabihin na ika nga kung ano man ang nakita yung kapalpakan dyan sa 2025 budget wala siyang kasalanan. Urur! So yung pagbibito niya, yun na ang kanyang yun na ang kanyang pass para sabihin natin na hindi siya kurakot. Urur! Ulo talaga. Hindi naman Isang kasi tama agad mo, ante, makikita kung ano ang proyekto maanumalya. Malalaman mo na lang dyan kapag nakita mo na wala talagang proyekto. Kasi pag sinabmit ito sa Pangulo, inaaral naman nila ito at nakita naman nila na okay, so i-push ito. Pero yung mga nakita nila na hindi dapat at may mga programa regarding sa flood control projects, marami din po siyang tinanggal. So, hindi po natin masisisi ang Pangulo kung ito'y pinirmahan. Dahil din po naaral nila, but may condition ito sa DBM. Ipatutupad ito with conditional implementation. Ibig sabihin, hindi pwede kung sinabi lang ng isang proponent na i-release ito or isang ahensya, let's say DPWH, pero hindi na tutugma sa dapat na ipagawa. Let's say, ito na i-example ko na lang. Hindi ba nagreklamo si Senator Amy? Kasi meron daw siya mga insertions or rather wish list. Remember, from the insertion to wish list ang sinabi niya. Hindi daw siya na-issuehan ng pondo dahil meron nga utos ang Pangulo sa DBM na conditional implementation. Pag hindi natupad o naipakita lahat yung requirements na dapat ipakita, hindi dapat i-release ang pondo. So, nandun po yung pangangalaga ng Pangulo. Pero bakit ho ganon? It's said to be, yung sinasabi pong lumabas na GAA, which is actually the final budget for 2025, there's a lot of talk that it was so far from what yung planong NEP, what was intended sa NEP. Would you clarify that, Yusek? Napakalayo ho ba nung pinirmahan ni Pangulo na GAA in 2025 doon sa original na NEP or National Expenditure Program? Actually, Pinky, nung pinirmahan niya, hindi pa tayo kasama dito sa palasyo. Pero sa aking pagkakaintindi, nung tinatanong natin yung DBM, marami po talaga na nabito ang Pangulo at may pondo po siya talaga na nasa conditional implementation. Yun lang po ang explanation sa akin ng DBM. Ang daming falsifikadong flood control. Bakit ang daming nawawalang pera? Ante Claire, naririnig mo ba mga sinasabi mo? Ang daming ghost project, ante. Bilyon yung inahatid dyan sa Diamond Hotel ni Yusek Bernardo. Yusek ha, hindi nakatakip ang mukha na parang pinulot sa tae ng kalabaw.
Hindi ganon. Yusek Bernardo ang nagsasabi nang nagdadala siya ng sandamukal na pera na galing sa kickback, galing sa flood control. Ako, personally, di na ako umaasa na magkakaroon ng hustisya dito sa panahon na to, dito sa mga maanumalyang flood control. Lahat ng paglilinis, pagwawalis, ginagawa ho nilang lahat yan. Na DOJ, Ombudsman, Blue Ribbon Committee, talagang gusto ho nilang absueltuhin si Marcos Jr. at itong si Martin Romualdez. Yan ang ating nakikita. Wala ho tayong makukuhang hustisya ngayong mga panahon na to. Umaasa na lang ho talaga tayo na talagang yung verticulitis talagang. Di ba? Ikaw nang bahala, verticulitis. Kasi sinerge ko Tinanong ko kay ChatGPT kung yung verticulitis ba life-threatening, gaano ka-serious? Matindi daw ho mga kababayan. Hindi ho yan yung sinasabi nitong si Marcos Jr. na hindi life-threatening. Diba? Malayo pa seryoso ho ang karamdaman nitong si Marcos Jr. Kaya ipaubaya na ho natin kay verticulitis. Kay diverticulitis ang ano na yan. Diverticulitis is the way. Ay, nako. At pinirmahan niya ito dahil, tinanong ko rin po ang DBM, bakit pinirmahan? Katulad ng tinatanong nyo, bakit agad pinirmahan ito kung meron kayo nakikita na mali? Sabi niya, hindi agad makikita kung may anomalya ang isang proyekto. Post. Kasi nandun pa lang yan Oo, nandun pa lang yan, nakalagay yan. At mapapansin mo lang, kapag hindi na naibigay yung mga requirements, doon po hindi nagpapa-release ng pondo ang Pangulo at ang DBM. Yusek, pag-usapan po natin si Pangulo and the Cabinet because pwede rin lumabas dito yung tinatawag na command responsibility. I'll give you an example. Executive Secretary Lucas Bersamin, Secretary Mina Pangandaman, Secretary Bonoan, tatlo po sila na nag-resign dahil po sa flood control issue na secretary. All of them, of course, denying any participation in corrupt activities. Ang tanong ho siguro dito is, should there have been, one way or another, a directive from the President to have them investigated because of various accusations or allegations, whether they are validated or not? Ngayon kasi sa Pangulo, okay, as of now, Pinky, sabi nga natin hanggat wala na ipapakitang ebidensya na magsasabi na sila ay gumawa ng anomalya. Still, masasabi pa na rin natin, pa rin, na inosente sila. Sa mata ng Pangulo, hanggat wala pang ebidensya, nananatili ang kanyang pagtingin na walang kinalaman ang sino man na naging parte ng kanyang kabinete. But, kung meron na mag-iimbestiga, nandiyan naman po ang ICI. Kung meron po ng mga tao nag-pinpoint sa mga miyembro ng gabinete or naging miyembro ng gabinete, nandiyan naman po ang ICI. Nandiyan din po ang ombudsman. At hindi po wala nang ICI. Ombudsman naman. Wala rin ang ombudsman. Hindi na kami umaasa sa ombudsman. Ano ba, ante? Si Ombudsman na Remulla, nakataning na rin yan Nakataning na rin yung pananatili niya dyan sa Ombudsman. Pag pumasok na si eksena si BP Sara, kahit ano pang siga, kahit ano pang legal luminary ang pagyayabang niya, ipresenta niya sarili niya, sa ayaw sa gusto niya, may kalalagyan siya. Pati nga ikaw Di ba? Gusto, sana mapagbigyan tayo ng tadhana. Gusto nating masaksihan na yung pagpasok ni BP Sara sa Malacanang at